Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ang paksa natin sa gabing ito ay nasa chapter 10 na po tayo ng Patriarchs and Prophets. At ang pamagat ng ating serye ng ating pag-aaral dito sa Patriarchs and Prophets ngayong gabi para sa ating subtopic, isa sa mga subtopic natin ay ang turi ng Babel. Nung nakaraang Biyernes, mga kapatid, ay tinalakay ni Brother Danny ang literal na sanlinggo at doon sa pagtalakay ng ating kapatid ay pinapatunayan ng banal na kasulatan at ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Diyos ay naglalang ng sanlibutan sa loob ng 6 na araw. Noong 7th araw ay ito'y ginawa niyang banal, ito ay kanyang binasbasan at kanyang pinagpahinga. Mayroong mga tao na hindi naniniwala dito sapagkat ang sabi nila ay hindi daw ganon. Ito ay umabot ng millions of years bago daw malikha ang mga bagay. Pero sa Biblia, mga kapatid, ito ay pinatutuhanan at pinapatunayan na ang paglalang ng Diyos ay sa loob lamang ng 6 na araw. Ngayong gabi naman po, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin ang turi ng Babel. Anong turi, mga kapatid, ang inyong itinatayo? Ito ba'y turi rin ba ng Babel? Ang salitang Babel ay dito nagpasimula ang salitang Babylon na ang ibig sabihin ay confusion o pagkalito. Bakit tinawag itong turi ng Babel? Sapagkat noong kung ang tao ay nag-umpisa ng dumami pagkatapos ng baha, ay nag-umpisang gumawa ng kasamaan ang mga lahi ni Ham. Dito sa Tagalog po ay Cham, pero sa English ay Ham. Alala ninyo, 3 mga anak ni Noe ang kasama doon sa daong, kasama ang kanilang mga asawa o yung mga manugang ni Noe. Kaya 6 plus 2 silang mag-asawa, si Noe at ang kanyang asawa, 8 silang lahat. Batay sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung inyong babasahin ang aklat ng Genesis, ay mayroon na pong bula tungkol sa pupwedeng mangyari sa hinaharap. Lalo na doon sa 3 mga anak ni Noe. Tingnan po natin ang aklat ng Genesis, Kapitulo 7, at Kapitulo 9, aklat ng Genesis, at ang talata ay 25 hanggang 27. Ang sabi ay ganito, at sinabi, sumpain si Kanaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ng Panginoon ang Diyos ni Shem. At si Kanaan ay magiging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japhet at matira siya sa mga tulda ni Shem. At si Kanaan ay maging alipin niya. Napansin ninyo, mga kapatid, dito sa talatang ating binasa ay nabanggit ang 3 mga characters. Ang una ay itong si Kanaan. Bakit si Kanaan ang binanggit, hindi si Ham? Inuna banggitin ng banal na kasulatan ang lahi ni Ham. Si Kanaan ay lahi ni Ham. At ang sabi ng pagpapaliwanag ng ating prophetess Ellen White, ito pa lang si Ham, bago pa man magkaroon ng baha, ay mayroon na pala siyang talagang ugali ng paglaban sa Diyos. Hindi pala talaga siya tunay na sabihin nating mananampalataya. Kumbaga sa kasabihan ay parang black sheep din siya. Siya ay isang uri ng anak ni Noe na bagamat siya ay mayroong ginagawang mga pagsamba sa Diyos, pero sa loob ng kanyang puso ay nandoon yung mga doubts at saka mga pagkukunwari ng kanyang pagsamba sa Diyos. At hinulaan
Alam na po ni Noe sa pamagitan ng pagkasi ng Diyos na itong ang lahi ni Ham, na walang iba kundi si Canaan at ang kanya pang mga lahi, ay magiging alipin. Ano po ang dahilan, mga kapatid? Bakit gano'n? May binanggit din dito si Ellen White na yung pagbanggit ng hulang yaon tungkol kay Ham ay pagpapahayag ito hindi ng pagkagalit o kaya pangungutya o kaya naman parang pinipretend ang buhay itong ni Ham, kung hindi ito ay nakikita ng Diyos na sa paglaon ng mga panahon ay uugaliin nitong ni Ham kahit pagkatapos ng baha at ng kanyang mga lahi ang pag-uugaling manayo sa Panginoon. Kaya nakita ito ng Panginoon, hindi ito layunin ng Panginoon na parang itong si Ham ay i-predestined o kaya alisin sa kanya yung karapatan ng maligtas. Hindi ganoon, mga kapatid. Nandoon actually ang tinatawag na free will o yung pamimili at yung kapangyarihan ng pagpili. Hindi inalis ng Diyos kay Ham. Kaya lamang itong si Ham ay napahamak ay sapagkat hindi siya talaga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pwede din po ito mangyari sa atin, mga kapatid. Kung hanggang ngayon sa ating buhay, kahit na tayo ay matagal ng mga mananampalataya sa Panginoon, ay nandoon pa rin yung ating mga doubts at minsan yung pagmamataas at mga pagkukunwari, mga kapatid, ay maaaring maging kagaya tayo kay Ham. Sapagkat itong si Ham sa matagal na panahon, isipin niyo, mga kapatid, ilang taon si Noe nangaral? 120 years. At pagkatapos pa noon ay 300 years pa, mahigit, bago pa uli namatay itong si Noe. So ang ibig sabihin, pagkatapos ng baha, ang ibig sabihin nito ay matagal na panahon muna na kumbaga tinawagan ng Panginoon itong si Ham na magbago. Pero sa halip na magbago, mga kapatid, after ng baha, pagkatapos ng baha, ay mayroon pong mga tala dito sa sulat ni Ellen White na itong si Ham ay naging walang paggalang doon sa kanyang ama na si Noe. Kaya naman ang kanyang mga anak ay ginaya si Ham. Alam niyo, mga kapatid, ang pagtatayo ng turi ng Babel ay hindi nagsimula nung sila mismo ay nagtayo na doon sa lugar ng Shinar. Sa English ay Sinar. Ito ay isang kapatagan ng Sinar doon sa may tabi ng ilog ng Euphrates. Talagang napakaganda na lugar ito na napili nila. Hindi doon nagpasimula actually, mga kapatid. Ang turi ng Babel ay nagpasimula sa puso pa lamang ni Ham. Nagpasimula na po doon. Kaya, mga kapatid, tinatanong ko kayo ngayong gabi, anong turi ang ating itinatayo? Baka turi rin ni Babel o turi ng Babel, mga kapatid. Sapagat hanggang ngayon, baka hanggang ngayon, ay nagiging kagaya lamang tayo kay Ham. So, ito ang isa sa mga leksyon na ating nakikita dito na ang paggalang sa magulang ay napaka-mahalaga. Sapagkat ang paggalang sa magulang ay nakikita ito ng ating mga anak. Kung ang ating mga magulang ay hindi natin iginagalang, ito'y madadala ng henerasyon ng mga henerasyon ng anak hanggang sa pagdating ng panahon na sila'y itatakwil na ng ating Panginoong Diyos. Pero tingnan natin ang pagiging masunurin, ang magandang balita, ang pagiging masunurin at paggalang na inihayag ni Sem at ni Japhet sa kanilang ama. Ang sabi dito sa sulat ng Ellen White sa page 133, nitong aklat ng Patriarchs and Prophets, mga patriarka at mga propeta ni Ellen White.
Ang sabi ay ganito, sa kabilang dako naman, ang paggalang na inihayag ni Sem at ni Japhet sa kanilang ama. At dahil doon ay ganoon din naman sa mga banal na palatuntunan ay nagpapahayag ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Mapatid, ang paggalang pala sa mga magulang ay mayroong magandang kinabukasan sa mga anak, kagaya ng nangyari sa dalawang magkapatid nito. Tungkol sa mga anak na ito ay sinabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem at si Kanaan, ay magiging alipin niya. Paramihin ng Diyos si Japhet at magtira siya sa mga tulda ni Sem at si Kanaan maging alipin niya. Ang linya ni Sem, ito mga kapatid, ang linya ni Sem ay magiging linya ng piniling bayan ng pakikipagtipan ng Diyos tungkol sa pinangakong tagapagligtas. Si Jehovah ang Diyos ni Sem, sa kanya nagmula si Abraham at ang bayang Israel na sa pamamagitan niya ay darating si Kristo. Ang sabi doon sa aklat ng awit 144 verse 15, maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kapatid, napakaganda ang magiging wakas o ang magiging kinabukasan ng ating mga magiging lahi kung tayo po ay nagiging masunurin hindi lamang sa ating mga magulang, maging din sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi pa dito, at si Japhet ay titira sa mga tulda ni Sem. Sa mga pagpapala ng Ebanghelyo, ang mga anak ni Japhet ay magkakaroon ng tanging bahagi. Napakaganda mga kapatid. Ang ibig sabihin nito ay dahil po sa kanilang ibinigay na paggalang sa kanilang magulang, ay mayroon po itong tinatawag na natural na pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin at maging ng mga panahong iyon ni Japhet at saka ni Sem. At ang sabi dito, ang mga anak ni Kanaan ay bumaba ng gusto sa pinakahamak na uri ng kawalan ng pagkilala sa Diyos. Isipin niyo yan mga kapatid, dahil sa impluensya ng kanilang ama. Okay, dahil sa impluensya ng kanilang ama, itong si Kanaan, ang mga lahi ni Kanaan ay bumaba ng gusto ang kanilang tinatawag na moral doon sa pinakahamak na uri ng kawalan ng pagkilala sa Diyos. At ito pa mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bagaman ang inihulang sumpa ay hinatulan sila ng pagiging alipin, ang hatol ay hindi iginawad sa loob ng maraming siglo. Tiniis ng Diyos ang kanilang kapusungan at kasamaan hanggang sila ay lumampas sa hangganan ng banal na pagtitiis. Nang magkagayon o nang magkaganon, sila ay binawian ng mga ari-arian at naging mga alipin ng mga anak ni Sem at ni Japhet. So, dahil po sa kanilang patuloy na paglaban sa pamahalaan ng Diyos, ay inalis sa kanila ng Diyos ang kanilang mga ari-arian at sila naging alipin ni Sem at ni Japhet. At ang sabi pa dito, ang inihulan ni Noe ay hindi isang walang pakundangang pagbibitiw ng galit o kaliguran. Hindi iyon ang takda ng likas at kahinatnan ng kanyang mga anak. Subalit, ipinahayag noon ang magiging bunga ng uri ng buhay na kanilang pinili at uri ng likas na kanilang pinalago. Iyon ay isang pagpapahayag ng panganukala ng Diyos para sa kanila at sa kanilang mga anak batay sa sarili nilang likas at pag-uugali. Kaya ang Diyos ay nagpapahayag batay sa sariling likas ng tao at pag-uugali. Hindi pala iyon pagtakda ng likas at kahinatnan ng tao. Yung pong mga hula na yan ay hindi pagtakda ng likas at kahinatnan ng tao. Nariyan na po ang likas ng tao at inihahayag na lamang ng Diyos ang maaaring kahantuman ng mga taong gumagawa noon. Halimbawa, ako po ay sabihin natin masamang tao, sa kabila ng pangangaral ay hindi ko pinapansin hanggang sa dumating ang panahon na yung aking mga ginagawang kasalanan ay naging kabahagi na ng buhay ko at kapag inalis yun sa akin ay ikamamatay ko na para bagang hindi na pwedeng maalis yun. Doon ang Diyos nagbibigay ng magiging kahihinatnan ng buhay ko sa hinaharap. Hindi ang Diyos nagtatakda sa bawat isa sa atin ng isang buhay
na siya nating lalakaran, na para bagang predestined. Hindi ganon, mga kapatid. Kung hindi tayo mismo ang resulta ng ating mga ginawang o mga ginagawa ngayon, ay ito'y nagiging mga pag-uugali natin na kung saan ito ngayon ang magiging dahilan para itakda ng Diyos ang ating kinabukasan. So ganun po ang nangyari dito kay Ham. At ang sabi pa, kung kaya ang kasamaan at pagkawalang galang ni Ham ay ginaya ng kanyang mga anak at naghatid ng sumpa sa kanila sa loob ng maraming panahon. Ang sabi dito sa Ecclesiastes 9 verse 18, ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. Tandaan natin mga kapatid, ang sinasabi din ng aklat ni Ezekiel. Halimbawa, ako ay laging gumagawa ng kasalanan. Patuloy akong gumagawa ng kasalanan. At sa kabila ng pakikiusap ng Diyos ay hindi ko lamang siya pinapansin. Tumitigas ang aking puso at ang aking isipan, nawawalan ako ng konsensya. So, kinakailangan mga kapatid na kung ang Diyos ay manawagan sa atin, ay atin siyang pakikinggan. Kagaya po ng ginawa ng kanyang dalawang anak, si Sim at si Japet. Isang mabuting halimbawa ito para sa akin. Pero si Ham, dahil sa kanyang kawalan ng paggalang sa kanyang ama, ay ginaya ng kanyang mga anak at nagatid ito ng maraming mga sumpa sa kanila sa loob ng maraming mga panahon. Ngayon, pagkatapos po ng pagtalakay ni Ellen White tungkol sa mga bagay na ito, ay tinalakay din po niya kung paano nagkaroon ng tinatawag na pagpapasya ang mga tao ito na magtayo ng isang bantayo doon sa lugar ng Shinar, malapit sa Euphrates River. Ganito po ang nangyari mga kapatid. Sa kanilang, habang dumadami na ang mga tao, nung una talaga, bago pala yan, di ba sumadsad ang daong doon sa bundok ng Ararat? Doon muna sila. Dumami sila doon sa lugar na yon at patuloy pa rin na nangangaral. Kasi matagal muna, bago namatay si Noe, 300 years muna. At si Cham at saka si Japet patuloy na nangangaral. Nagkaroon ng na-differentiate yung dalawang uri ng mga tao na doon nakita na hayag ang tinatawag na tunay na mga pag-uugali ng hindi tunay na mga mananampalataya sa Diyos. Doon mismo sa lugar na yon. Maraming mga tao na nandoon na sila po ay sumasamba din naman sa Panginoon, nakikisamba, parang si Satanas din, parang si Lucifer din. Pero bandang huli ay napagod sila doon sa mga, siguro kumbaga dito sa iglesia, kasi sermon, kaya papangaral, doon sa mga paulit-ulit na mga kwento kung paano inalagaan, pinatubayan ng Diyos ang bayan, paano sila niligtas doon sa daong, paano pinagawa ng daong, pagkatapos ikinikwento din yung tungkol kay Adan at Eva. Wala pa ng Biblia, wala pa nakasulat na ganito, nakagaya nito, pero ikinikwento nila ito sa kanilang mga anak. Kasi ang tao noon ay very sharp pa ang kanilang mga pag-iisip, hindi kagaya natin ngayon. Talagang humihina na ang ating memorya. Sa kanila noon, kapag naikwento na yon, ay naka-register na yun sa kanilang mga kaisipan. Kaya lagi itong ikwento sa kanila. Kaya ang iba naman ay tuntua sa mga kwento at lalong napatitibay ang kanilang pananampalataya. Samantalang itong mga anak naman ni Ham, itong mga lahi ni Ham, ay mga matatalino din na mga tao ito, ay gumawa sila ng kanilang sariling mga kaisipan, at ang iba nga doon ay nawalan sila ng tinatawag na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang iba ay naging mga atheists. Actually, hindi na sila naniwala sa Diyos. Pero marami din ang mga naniniwala sa Diyos. Kaso nga lang, sa kabila ng kanilang mga paniniwala sa Diyos, ay nakalimutan nila o hindi na nila pinaniniwalaan yung mga pangako ng Diyos na
hindi na magkakaroon ng baha. Sabi nila, ang Diyos ay malupit. Tingnan mo si Adan at saka si Eva, kumain lang pinalayas na doon sa Eden. Malupit ang Diyos, sabi nila. Tingnan mo si Cain, pinalayas, hindi pinatawad. So sabi nila, malupit talaga ang Diyos. Nagkaroon sila ng matinding pagkagalit sa Diyos. At dahil doon ay mas ginusto pa nila na sila ay maghimagsik laban sa Diyos. At dahil doon, sila po ay nagtayo ng nagkaroon sila na umiwalay sila doon at pumunta sila doon sa lugar ng Sinar, sa Valley of Sinar, doon malapit sa Euphrates. At sila doon ay nagpadami din, at nung sila'y dumadami na sapagkat maganda ang lugar, mataba ang lupa, ay nagkaroon sila ng maraming mga yung trade and industry. Pinalawak na doon, pinaganda ang lugar. At mayaman yung lugar, sila nagkaroon, nagkaman ng maraming mga kayamanan. At doon sila nag-umpisang, sabi nila, pwede na, magtayo tayo dito ng isang napakalaking turi. At sa turi na ito, ay sabi nila, ito ay magiging sentro ng isang karyang pangbuong sansinuko. Ang kaluwalhatian ay tatawag ng paghanga at pakikiisa ng sanlibutan at kikilalanin ang nagtatag bilang mga mahuhusay. Alala ninyo yung Twin Tower? Sabi nung mga nagtayo noon, kahit daw ang Panginoon, kahit ang Diyos ay hindi kayang wasakin. Naalala ninyo ano ba yung lumubog na barko? Titanic. Na kahit ang Diyos daw ay hindi kayang palubugin. Pero sumadsad lang doon sa lumubog. Ang Twin Tower ay binanggal lang ng airplane, nawasak na parang dayami. Hinahamon nila ang Diyos sa kanilang kagalingan at kanilang katalinuhan. So, ang isang layunin nila sa pagtatayo ng turi ay ang pagkakaroon ng sarili nilang kaligtasan kung sakaling magkakaroon ng isa pang baha. Kasi hinawalan sila ng pananampalataya sa Diyos sa kanyang pangako na hindi na magkakaroon ng baha. Sabi nila, kung ang turi na ito ay palalampasin natin sa taas ng Ararat, bundok ng Ararat, safe na tayo. Wala nang problema. Kaya nag-umpisa na silang magtayo nung turi na yon. At ang nangyari mga kapatid, habang sila'y nagtatayo, nung ito'y mataas, natuwang-tuwa na sila. At sa bawat istasyon, naglalagay na sila ng mga nakabantay doon. At yung ibang bahagi ng turi ay ginawa nilang mga tirahan ng mga gumagawa. So doon na sila tumitira. At yung iba pang part ng turi ay kanilang pinaganda ito. Nilagyan nila ng mga ginto. Talagang hiniyasan nila, pinaganda. At gumawa sila ng mga altar. Doon sila naglagay ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Tapos doon na sila sumasamba. Dahil sa kanilang tagumpay na yon, bagamat hindi pa ganoon katapusan ng turi, gusto pa nilang pataasin ito dahil sila ay nagkatuwaan at sumamba na sa kanilang mga Diyos-Diyusan sa halip na sa Diyos na lumikha noon. At pinarangalan nila ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Noon ang ilang bahagi ng turi ay natapos. Ayan, nabanggit ko na ito. At ito po ang nangyari mga kapatid. Mataas na masyado ang turi. Hindi na kaya noong mga gumagawa na magpandig-panaog. Kinakailangan mayroong mga mensahe na kanilang ipapasa sa isa't isa sa ganoong paraan ang wika ay sa ganoong paraan yung mga mensahe na yon ay ipapasa hanggang doon sa pinakababa upang kunin ang mga pangangailangan doon sa pinakatuktok. So hindi na sila bababa ng isa-isa ng gano'n. Aabutin sila ng siyam-siyam. Sabi nila, matatagalan tayo. Kaya gano'n ang ating gagawin. So ipapasa ang mensahe mula doon sa pinakataas, itong kailangan ko, hanggang doon sa pinakababa. At pagdating sa baba, ipadadala nila yung kanilang yung hinihingi doon sa pinakatuktok. At ang Panginoon ay nakita ang magiging kahinatnan sa kasakali, mga kapatid, ay matapos na itong turi ng Babel. Alam po ninyo ang sabi ni Ellen White, kung sa kasakali daw ay natapos talaga ang turi ng Babel, ay mahihikayat nila ang buong mundo.
At kung sakasakali ay natapos talaga ang turi ng Babel, walang matitirang matuwid. Pupuksain nila lahat. Yun ang sabi ng ating propetisa ng Ellen White. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos na ang turi ng Babel ay matapos. Ginulo ng Panginoong Diyos ang kanilang lingwahe. Siguro doon nag-umpisa magkaroon ng mga Bisaya, mga English, mga Espanyol, at kung ano-ano pang mga lingwahe ng tao. So, halimbawa, nandun sa pinakatuktok ang kanyang naging lingwahe ng Bisaya, tapos ang nasa baba ay Latin. Talaga naman, pagka baba ng mensahe ang ipadadala, baka iba na. Kabaligtaran ng hinihingi dun sa pinakatuktok. Kaya hindi natapos ang turi ng Babel. At alam po ninyo kung ano nangyari, mga kapatid, sila nagpatayan. Nagkaroon ng pagdanak ng dugo, ang sabi dito ni Ellen White. Ang sabi, ganap na hindi maipaliwanag ng mga gumagawa ang kahima-himalang nangyari sa kanila at sa kanilang galit at pagkabigo ay sinisi nila ang isa't isa. Ang kanilang pagkakampi-kampi ay humantong sa labanan at pagdanak ng dugo. Sila nagpatayan dahil hindi na sila magkaunawaan. At hindi lamang yun, mga kapatid, ang Diyos ay nagpadala ng mga kidlat at pinuksa, winasak ang turi ng Babel. Mga kapatid, anong leksyon na ating makukuha dito? Kung ang turi na ating itinatayo ay hindi iyon ang kalooban ng Diyos, wawasakin ng Diyos yan. Hindi yan magtatagal at hindi yan mananagumpay. Ang tanging nagtatagumpay na turi ay ang turi ng pananampalataya. Ito ang turi ng pagmamahal. Ito ang turi ng pagtatapat. Huwag tayong magtayo ng turi ng Babel. Ang turi na nagsisimbolo ng kawalan ng pananampalataya at paglaban sa Diyos. Ang itayo natin na turi, mga kapatid, sa ating mga tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa iglesia, at maging sa ating mga sarili, ay ang turi ng ating Panginoon na maghahatid sa atin sa Kanyang kaharian. Sapagat hindi magtatagal, mga kapatid, kung ang turi na ating itinatayo ay ang turi ng Babel, ito'y wawasakin ng Diyos, kagaya ng Kanyang ginawa sa turi ng Babel. Kung gusto natin, mga kapatid, na maging matagumpay, sikapin natin na ang ating mga turi ay ang turi ng ating Panginoon at ang turi na nais niyang tayo natin. Marami ang nagsisikap gumawa ng langit para sa kanilang sarili sa pamagitan ng pagkamit ng mga kayamanan at kapangyarihan. Sila'y nanunungayaw ng pagbighati. Sila'y nagsasalitang may kataasan. Niyuyurakan ang karapatang pangtao at winawalang halaga ang banal na kapangyarihan. Ang mapagmataas ay maaaring sa isang panahon ay nasa kapangyarihan at maaaring makakita ng pagtatagumpay sa lahat ng kanilang isinasagawa. Subalit, sa wakas, makakasumpong lamang sila ng pagkabigo at kaabahan. Mga kapatid, ito ang nais ng ating Panginoon na ating gawin, mga kapatid. Totoo na mayroong mga kahirapan ang pagtatayo ng bantayon ng Panginoon o ang turi ng Panginoon. Subalit, huwag natin kalilimutan ang sinasabi sa atin ng Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 33, Kapitulo 33, versikulo 13 at 14. Ang sabi ay ganito, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong Kanyang tahanan, ay tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng Kanyang bayan. Ang payo ng Panginoon ay mga tatayong matibay magpakailanman, ang mga pag-iisip ng Kanyang puso sa lahat ng salit-salit lahi. Mga kapatid, huwag tayong matakot sa kasakali. May mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Brother Jel, nasa 33 verse 13 and 14, tapos 10 and 11. Mayroon din doon nakalagay. 10 and 11, bandang baba. Bababa. Ayan. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon ay
na yung matibay magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-salit langit. Mga kapatid, mas maganda na kung ang ating itatayo ay ang turing ng ating Panginoon kaysa ng turing ng Babel. Maraming mga pagkakataon na parang gusto nating itayo ang turing ng Babel maging sa ating mga tahanan. Gusto nating manood ng mga panuorin sa telebisyon na parang mas maganda kaysa sa pag-worship. Di ba? Nararanasan natin yan, mga kapatid. Minsan, mas gusto natin unahin ang mga bagay na alam naman natin na pansamantala lang talaga eh. Narinig ko nga minsan ang sermon ni Pastor Dawad Silong. Sabi niya, sino sa inyo ang ipagpapalit ang isang napakagarang bahay sa isang bahay-bahayan? Sino daw sa inyo ang ipagpapalit ang kayamanan dito sa lupa kaysa sa kayamanan sa langit? Sino sa inyo ang ipagpapalit ang buhay na marangya sa lupa kaysa sa buhay na walang hanggan sa kanayang ng langit? Mga kapatid, may mga turing tayo ngayong itinatayo. Gustuhin nyo man o hindi, ito ang aking sasabihin sa inyo. Lahat tayo ay may mga turing itinatayo. Ang tanong, anong uri ng turing ang ating itinatayo? Ito ba ay turing ng Panginoon o ang turing ng Babel? Nawa, ang itayo nating turing ay ang turing ng Panginoon upang tayo magtagumpay. Darating ng Panginoon, mga kapatid, magsasama-sama tayo sa langit ng bayan at doon tayo tatahan sa tunay na tahanan ng turing ng Panginoon magpakailan. Magpalain po tayo